Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, tatlong kakamping bansa sasama sa Pilipinas na magpatrolya sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nakatakdang magsagawa ng joint maritime activity ang Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa ngayong araw April 7, sa joint statement nitong Sabado, sinabi ng defense chiefs ng apat na bansa na layo ng pagsasagawa ng maritime cooperative activity sa EEZ ng Pilipinas na uphold the right to freedom of navigation and overflight, and respect for maritime rights under international law. Reflected in the UN Convention on the Law of the Sea, isasagawa ng defense forces ng apat na bansa ang maritime activity para ipakita ang commitment na palakasin ang regional at international cooperative para suportahan ang free and open Indo-Pacific. Iniulat na planong magsagawa ng anti-submarine drills ang apat na bansa sa West Philippine Sea ngayon. Ang pagsasagawa ng maritime cooperative activity ay kasunod ng panghaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa resupply missions nito sa Ayungin Shoal. 7 Navy personnel ang nasaktan sa dalawang magkahiwalay na insidente ng water cannon attack noong nakaraang buwan. Nagsagawa ng pre-sale conference ang Armed Forces of the Philippines kahapon, para sa nakatakdang inaugural multilateral maritime cooperative activity na gagawin sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Nagpulong ang mga pangunahing miyembro ng planning na mula sa AFP, Australian Defence Force, Japan Self-Defense Force, at United States Indo-Pacific Command, sa headquarters ng Western Command sa Puerto Princesa. Layo ng pre-sale briefing upang tapusin ang mga plano para sa makasaysayang aktibidad na ito. Binibigyang diin naman ng multilateral maritime cooperative activity ang pangako na itaguyod ang internasyonal na batas habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Isasagawa ang multilateral maritime cooperative activity gaya ng naval at air force units, kung saan uunahin ang pagsunod sa mga internasyonal at domestic na batas, kung saan tinitiyak ang kaligtasan ng navigation at paggalang sa mga karapatan at interes ng lahat ng estadong kasangkot. Ipapakita rin sa nasabing aktibidad ang pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo at pagtutulungan ng mga kalahok na puwersa. Nagsagawa ng kauna-unahang information warfighter exercise ang Armed Forces of the Philippines kasama ang United States Military, na nagsimula noong April 1 hanggang April 5 sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Layo ng ehersisyo para palakasin ang interoperability sa pagitan ng AFP at US Information Operations Planners. Nagbibigay din ito ng kakayahan sa AFP para pahusayin pa ang kakayahan sa Information Operations. Ang mga pangunahing ahensyang nagpapatupad ng batas tulad ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard ay aktibong nakikibahagi sa pagsasanay, na binibigyang diin ang komprehensibong saklaw at kahalagahan nito sa pagpapalakas ng mga estratehiya sa pagtatanggol ng bansa. Ang nasabing ehersisyo ay itinuturing na brainchild ng Marine Corps Information Operations Center na nakabase sa Quantico, Virginia. Ang information warfare exercise ay nangunguna sa mga makabagong pamamaraan ng pagsasanay sa information operations. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, naging makasaysayan ang nasabing ehersisyo dahil ginanap ito sa labas ng United States. Dagdag pa ng sandatahang lakas ng Pilipinas, isinama na rin ito sa balikatan exercise ngayong taon. Hindi lamang binibigyang diin ang hindi natitinag na pangako ng dalawang bansa sa pagtutulungang pagsisikap sa pagtatanggol, kundi nagsilbi din itong isang makabuluhang milestone sa tumatagal na partnership sa pagitan ng Pilipinas at US. Binuntutan at pinalibutan ng dalawang barko ng China Coast Guard ang mga bangka ng mangingisdang Pilipino na sumusuporta sa maritime operation na isinasagawa ng PCG at BFAR sa bisinidad ng Roswell Reef. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, nangyari ang naturang insidente noong Huwebes ika-4 ng Abril, aniya, nasa 25 fishing boats ang nagboluntaryong sumama sa BRP Cobra ng PCG at BRP Lapu-Lapu ng BFAR sa paglalagay ng floating aggregate devices o payaw sa bisinidad ng Roswell Reef.
nang bumuntot at palibutan sila ng mga barko ng CCG at nagsagawa ng mapanganib na maniobra. Ang mga barkong ito ng CCG din ang karaniwang humaharang sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa kabila nito, matagumpay pa rin na nailagay ng mangingisdang Pilipino ang mga payaw na ginagamit para sa pangingisda na makakatulong para maparami ang huling isda. Ang Roswell Reef ay tinatayang nasa 128 nautical miles mula sa Palawan sa loob ng 200 nautical mile ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa dulong timog ng Recto Bank sa northeastern portion ng Kalayaan Island Group sa Palawan. Ang Recto Bank ay patuloy na inaangkin ng China na parte umano ng kanilang teritoryo, sa kabila pa ng ruling ng International Tribunal sa The Hague noong 2016, na ito ay parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang Recto Bank na tinatawag ding Reed Bank ay sinasabing sagana sa malawak na reserba ng langis na tinatayang nasa 165 million barrels at 3.4 trillion cubic feet ng natural gas. I think that all the actions that have been taken by all the countries, and then I'm not only talking about the United States and Japan, but we're talking about all other countries that have come out openly in condemning any kind of aggression, clearly shows the commitment that they have. Any country that sees something that is not within the realm of international law will come into form. And I think that we are seeing that right now in Ukraine, for instance. So we are confident that that all the countries that have come out in supporting us is a commitment by itself. So U.S. has been showing its deep concern about the situation of the South China Sea, and the U.S. government clearly noted that U.S.-Philippine Mutual Treaty will be applied to the area. But is that, I mean, we hear that bubble expressions, but in fact, what kind of more commitment or help by the U.S. side has been given in the area? I just want to understand more what is actually happening in the area in terms of U.S. military or U.S. Coast Guard commitments. Well, the MDT is an alliance, or it is an agreement. It's a treaty that we have with the United States, and it's been there since 1951. Today, it is even more clearly relevant in our relationship with the United States, and we have said on many occasions, both our countries have made our commitment that the MDT is something that we hope will never have to be invoked. But if in the event that any situation calls for our treaty ally like the United States, we will not hesitate to do so. And that's where we are today. It is still a commitment, but it's really a thin line on how these things can be managed. And that's why a lot of countries are very concerned about this, and we encourage all the other countries to continue to press China, more specifically, to respect the rule of law and the international rule of the seas, more specifically the arbitration award that was given to the Philippines. That is our stand, and it'll continue to be our stand. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.